So, short video tayo ng another business machine. This is from EC Electronics. Ito po yung ating automated e-loader, e-wallet, cash-in, bills payment, and more. So, yun. Paggamit siya mag-cash-in ng GCash, Landbank, Maya, Maybank, Palawan Pay, Home Credit, at saka bayad ng mga bills. Nandun pa sa baba yung hindi mo makita. Diyan yung mga Pag-ibig, Samselco, or ano ba, mga electric company. So, Sambuanga kasi ako, kaya Samselco yung nilagay ko dyan. PLDT, convert, magbayad ng internet, at saka mga bills dito. Tsaka, yun nga. Yung sa BPI, ginamit ko na rin yun siya, pagbayad ng credit card. So, yun, dyan ko siya binabayaran. Pwede mo siyang bayaran dyan. So, pwede ka rin bumili ng prepaid load. So, yung ano niya, bilang, syempre, kung ilalagay mo ito sa tindahan mo bilang business, yung paraan niya sa pag-income, meron tayong separate video para doon. Kasi, may two ways to income ito siya. Number one is kapag magbebenta ka or magbebenta yung machine ng mga services na ito, mga automated na cash-ins na ito, pwede mo siyang lagyan ng top-up or markup. Let's say, 2 piso, 3 piso, bawat transaction. Tapos, pwede mo ring baguhin kung sakaling malaki yung binibili or malaki yung sinisend, binabayad, pwede mo ring taasan yung transaction fee. So, that is one way. Second way naman is, pag mag-top up ka, meron siyang rebates. Parang, sinasobrahan nila yung binibigay sa'yo. Let's say, mag-top up ka ng 50,000, more than 50,000 yung ilalagay nila sa inyong wallet. So, meron siyang sariling wallet. Kung paano siya i-operate, again, meron tayong separate na clear video para doon. Ito, gagawin ko lang short video para i-present ko lang yung machine. So, ito siya, medyo mataas na machine yan. Naka fully Formica, 1/2, ano yan siya, 1/2 inch plywood, matigas yun, and pwede nyo i-check kapag gusto nyo nang bumili. And yun, meron naka Formica siya, fully Formica, then naka attractive white color din siya. Ito yung kanyang power supply, rigid wires, which is nagpa-power ng lahat, kasama na yung automated charger or smart charger ng ating screen. Tapos nandyan din yung bill acceptor, coin slot, at saka yung thermal printer sa loob. So, yun. Gawin ko lang siyang short video kasi hinihingi lang ito sa akin para mabilis lang din ma-view. So, yan. Meron pa siyang advertisement kung ano yung mga pwede mong gawin. Pwede mong bayaran. Okay? So, nakalagay din siya touch to start. So, let's say, yung pinaka-common based sa mga na-install natin is GCash in. GCash cash in. Yan talaga yung pinakamarami. Kahit yung e-wallet mo na 50,000, medyo mabilis lang maubos sa GCash. Kasi yung ginagawa ng tao is, kapag mayroon na silang laman yung kanilang GCash, pwede na nilang pang-send sa ibang tao, or pang-bayad, personal payments, or pwede rin pang-bayad sa iba sa mga to. Okay, so yun, try natin mag-GCash in. Okay, isang transaction lang para ma-present natin. Yan. So, check natin yung GCash nito. Kano na ba yung laman nitong GCash niya? So, i-ano ko muna, wala akong Face ID. I-pin ko muna. Yun. So, yan, meron siyang 42,564.64. So, try natin. So, bilan ko siya, or lagyan ko siya ng cash in services, tapos GCash in. Yan. Yan. Pwede mo lang ilagay yung number na lalagyan mo. Lalagyan mo ng load. Kumbaga. 171225147. Enter natin. So, let's say, maglalagay ako sa kanya ng 100. So, from 42,564, maging dapat 664. So, enter natin. Yan. So, yun. Meron siyang 15 pesos. Yung 15 pesos na yan, charge yan sa'yo, or I mean, magiging income yan ng machine mo. Pwede mo rin yung i-adjust. Pwede mong gawing 20, ikaw na bahala. So, let's say, lagay tayo ng, ayun, may 100 pala ako dito. 100. So, pwede mong sobrahan, by the way. Pwede mo lamang kunin yung sukli. Again, sa mga processes na paano siya operate, ganyan-ganyan, may separate video kami para hindi talaga tayo matagalan dito sa presentation. Kasi ito hinihingi sa akin para mabilis lang nilang ma-view. So, paano yung machine, paano gumagana. So, ilalagay mo lang dito yung bill mo. So, ayan. Bibilangin niya yan. 100 daw. So, mag-ready ako dito ng 15.
Lagay naman natin so para masubukan natin yung coins. So 105, lagay ko ng 10. Yan, naging 115 siya. So processing transaction. Process niya yung transfer. Yan, I think nakita mo na pumasok na yun ang GCash. Pero check natin yung machine kasi yan, transaction successful. Pwede mo ring i-print yung receipt sakaling ayaw mo nang i-picture to. So yun, lalabas siya ng printout. Yan, tsaka QR. Tapos siyempre pilayin natin yung ano. Yan, sobrang daling gamitin. Very dyan siya, kanina mo binigay, tracing number. Kung may sukli ka pa, kasi kayo yung sinabi ko kung sakaling may sukli ka, pwede mong kunin kasi may resibo tayo. Pwede mo rin namang ma-inquire dyan. So yun, after 13 seconds madi-display yung reset. Pwede mo rin i-back, okay, sakaling tapos ka na. Yan. So check naman natin kung pumasok, successful ba or totoo bang pumasok. So i-unlock ko muna. So yan, 564 siya, reset, i-refresh natin. Naging 664 na siya. Naging 42664. Tsaka may ano yan, may text message yan. Check natin, may text message yan, basta GCash yan doon. You have received 100 from EasyPay. Ganyan. So it's basically EasyPay din yung ano niya dito. So yun, I guess that's all. Short video lang ito. Yun, again, pagkatapos mo ng transaction, mag-advertise na naman siya ng ganyan. So maraming salamat. Thank you for watching. By the way, hindi lang siya GCash. Pwede kang bumili ng load. Okay, yan. Load ng cellphone yan. And pwede kang magbayad ng bills. Let's say Zamselco. Kasi dito, nagbayad last time. Oops, ang spelling. Pwede mong i-ano lang, i-short lang, tapos pag enter, lalabas naman siya. Yan, lagay mo lang daw yung amount, reference number, tsaka pangalan mo, then pay mo. So, ganun din, water bill, electric bill, credit cards, nandiyan, no? Education, government, electronic cash, Shopee Pay, pwede din, Grab, may Grab ba? Gumagamit ba? So, mga airlines, telecom, ganun din, bayad ka ng PLDT, internet mo. So, yun, may resibo ka, pwede mong i-send sa kanila, may tracing number. At saka automatic yan. Once ma-send na sa kanila yung payment, nadidetect naman nila kagad. Kung, ano, kasi pag click mo yan, lalabas naman, maghihingi ng account number, di ba? So, madidetect naman nila kagad na nagbayad ka na. Hindi mo na kailangan antayin. So, yun, maraming salamat. Thank you for watching this video. Yung mga mas detailed video, ipopost lang natin kung yung mga paano gamitin, paano mag-edit ng admin, yung mga prices, syempre, kailangan ma-adjust mo yun kung ano yung tipo mo. Like yung sa akin, ang 100 pesos ko is 100 pesos GCash in ko is 15 pesos lang yung income. Yung iba, 20 yan, yung iba, 30. So, depende na siguro sa inyo. Iba naman, 10 peso lang. So, pwede mong i-adjust. Let's say, pagka 500, pwede mong gawing 20, ganyan. So, yun. Guess that's all. Kasama na rin yung printer. Yan yung pinakamaganda sa kanya. Inantay ko talaga ito bago namin i-advertise na magkaroon ng printer para less hassle. Tsaka may yung tao. Tawag dyan, ebidensya. Sakaling nag-fail, may times kasi na mag-fail yan. Pero most of the time, succeed naman yan. At tsaka para sa sukli, makita mo yung credits or sukli. So, sakaling may sobra siya 5 piso, so pwede siyang pumunta doon. Kukunin niya doon sa may-ari. Or pagbalik niya tomorrow, malalaman naman ng may-ari na may sobra kasi makikita niya rin yun doon sa admin. So, yun, maraming salamat.